Magandang umaga rin sa Sandro. Good morning Pilipinas. Good morning boss. Mga kababayan, tuluyan na nga pong pumasok ng ating bansa itong binabantayan natin na si Typhoon Francisco at binigyan nga po natin ng local name na Urduha na siyang ika-21st na bagyo for this year at ika-4 naman para sa buwan ng Oktubre. At upang bigyan tayo ng updates, makakasama po natin ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning Mr. Pura. Good morning sa iyo, Harriet. Good morning din sa inyong mga viewers. Alright, Mr. Pura, ano na po bang latest hinggil kay Bagyong Urduha? Ano na po bang exact location nito at gaano kalakas sa mga hanging taglay nito? Harry, nakapasok na nga ng ating Philippine Area of Responsibility itong ating bagyong si Urduha. Kanina pong alas 6 ng umaga, ito po ay tinatayang nasa layong 1,180 kilometers east ng Itbayat, Batanes or nandyan nga po sa mismong malapit sa ating boundary line. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa 160 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 195 kilometers per hour. Ito po inaasahan natin kumilos, hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. Alright, Mr. Pura, pag-iibayuhin po ni Typhoon Urduha ang hanging amihan, and having said that, direkta ba tayo maapektuhan ng nasabing bagyo? Harry, tama ka, pag-iibayuhin ito yung ating amihan at lalakas nga po yung ating amihan. Sa ngayon, malakas na nga po siya at nakaka-apekto na po siya sa atin. Medyo mas malamig na po ang ating umaga. Subalit yung sa bagyo mismo ay hindi po tayo direktang maapektuhan ng bagyo na yan. Subalit dahil nga po, dyan lang po siya sa kanto po ng ating Philippine Area of Responsibility, gigilid lamang po siya at makikiraan tutungo rin agad ng Southern Japan. Alright, Mr. Pura, magdudulot ba ng alon sa mga karagatan itong si Typhoon Urduha? May nakataas po ba tayo na gale warning sa kasalukuyan? Anong mga baybayin po ba ang apektado nito? Sa ngayon, Harry, meron ngang mga pag-aalon. Dala to si Typhoon Urduha, lalong-lalo na palapit ng palapit ito sa ating landmass. Subalit yun nga po, lalabas din po ito ng ating Philippine Air Responsibility. Sa ngayon, meron tayong nakataas na gale warning para po sa pagbugso ng ating amihan. Kasama na rin po ang pagdadala ng alon nitong ating si Typhoon Urduha. Dito po yan sa baybaying dagat ng Hilagang Luzon. At dito rin po, maabot na rin po yan sa baybaying dagat ng Central Luzon hanggang Southern Luzon. So malawak na po yung dalang pag-aalon itong ating bagyong si Urduha. Kaya po ang ating mga kababayan na may malilit na sasakyan pandagat sa mga nabanggit kong baybaying dagat, dito po yan sa Northern Luzon, Central Luzon at dito rin po sa Southern Luzon, mag-ingat po tayo sa malalaking mga pag-aalon or hanggat maaari, umiwas po tayong pumalaot. Alright, Mr. Pura, nabanggit niyo po kanina, balikan natin si Typhoon Urduha. Sabi niyo kasi kanina, makikiraan lang ito sa ating PAR at tutungo na rin ng Southern Japan. Kailan nga po ba natin maaasahan ang pag-alis ni Typhoon Urduha sa ating bansa? Sa kasalukuyang bilis nitong ating bagyo, ito po inaasahan natin na gagalaw nga po pa north-northwest at sa Thursday po ng umaga or madaling araw ay nasa labas na ito agad ng ating Philippine Air Responsibility at hindi na po ito makaka-apekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Alright, good news po yung mga kababayan. Parang magkakape lang itong si Typhoon Urduha sa bansa. Dadaan lamang po ito ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang by Thursday midnight o Thursday morning ay tuluyan na nga itong lalabas ng ating bansa. Ito naman Mr. Pura, bagaman hindi pa tuluyang nakalalabas itong si Typhoon Urduha, pag-usapan na rin natin ito para sa kahandaan ng lahat. Ayon sa mga forecasting tools ng Pag-asa, meron po tayong binabantayang tropical storm sa labas ng ating PAR. Paglabas ba ni Typhoon Urduha, papasok na po ba ito ng ating bansa? Tama ka, Harry, meron na tayong isang severe tropical storm. Medyo malayo po yan. Ito po ay si Tropical Storm Lekemi or may international name na Lekemi. Ito po ay napakalayo naman upang umabot pa. Sa ngayon, hindi po natin ito nakikitang tatama or lalapit man lang dito po sa ating bansa at hindi rin po ito aabot sa ating Philippine Area of Responsibility. Lagpas pa po yan sa Marianas Islands. Tinataya po natin na lagpas na 159.1 degrees or nasa 160 degrees east latitude pa ito. So napakalayo po niyan upang sa ngayon umabot po sa atin. Alright mga kababayan, magandang balita nga po yan. Huwag po tayong magpanik dahil bagaman may tropical storm tayong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang hindi pa naman ito papasok ng ating bansa. Ito naman Mr. Pura, para naman hindi maunsami yung plano ng ating mga kababayan for this week, ano bang nilalaman ng weekly weather outlook ng Pag-asa? Hari, ngayon nga, pumasok na nga yung ating bagyo, subalit hindi nga po yan makaka-apekto sa anumang bahagi po ng ating bansa, subalit yan, pag-iibahin niyo yung ating amihan. Ang buong bansa po natin ay makakaranas po ng generally fair weather. Dito po sa Luzon, meron lang tayong mga isolated light rains, pero manipis din po ang ating kaulapan. Kung mapapansin po natin,
Dito naman po sa area ng Visayas at Mindanao, meron lang tayong mga inaasahang localized or isolated rain showers at thunderstorms. At maninipis din po or magiging maaliwalas din ng ating panahon sa mga susunod na araw hanggang Friday po yan. Sa pagpasok po ng Sabado, paglayo na po niyang bagyong si Ordua or pagdating ng bagyong si Ordua dyan sa area ng Japan, magkakaroon na po tayo ng frontal system dahil gagalaw din po yung ating high pressure area. Yan pong ating frontal system, makaka-apekto po yan dito po sa area ng Bicol region at ibang bahagi po ng Eastern Visayas. At magpapatuloy po yan hanggang sa Lunes next week. Alright, Mr. Pura, ito na lang po, dagdag pahabol na lang po itong tanong na ito. Nabanggit niyo po na magkakaroon na tayo ng frontal system sa darating na weekend. Para sa kapakanan ng ating mga kababayan, kapag sinabing frontal system, ano po ba ito at anong aasahang weather na kaakibat nitong nasabing weather system? Yung ating frontal system ay nanggagaling yan sa ating amihan or northeast monsoon at dyan sa high pressure area na nanggagaling po sa China. Pag meron po tayong frontal system, ibig sabihin po niyan, yung malamig na hangin dito po sa high pressure area natin or nanggagaling sa northeast, sumasanib po yan sa mainit na hangin na nanggagaling naman dito sa at karagatan ng Pasipiko or sa easterlies natin. Yan po mga frontal system natin, normally po yan, may dala po yan mga kaulapan at mas madali po yan mag-create po ng mga cloudiness at magdadala po yan ng mga may malalakas ding hangin at mga pag-ulan po, lalong-lalo na po doon sa inaabutan po ng axis ng ating frontal system. At inaasahan naman natin, yung frontal system natin ay nag-oscillate yan, gumagalaw din po yan, kasama po nung ibang weather system natin, kasama po or kakibat ng ating frontal system. Alright, maraming salamat sa inyong weather trivia, Mr. Pura. Last few reminders po para sa ating mga kabayan para sa araw na ito. Ganun nga, Harry, meron nga tayong surge ng amihan natin. So, yung ating mga kababayan, inaabisuhan po natin na magdala po ng mga pananggalang sa lamig, lalong-lalo na po sa umaga, para makaiwas po tayo sa mga sakit. And there you have it. Maraming salamat, Mr. Pura. Mga kababayan, yan nga po ang weather forecast para sa araw ng Martes. At atin nga pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura na siyang nagatid sa atin ng mga dapat asahan sa lagay ng ating panahon. Magbabalik po ang Panahon TV Express makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At mga kababayan, patuloy po nating babantayan ang lagay ni Typhoon Ordua kung kaya't manatiling nakatutok sa ating weather updates. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express. Dito lamang siyempre yan sa Telebisyon ng Bayan. At your service po new weatherman, Nari Bayon, na nagpapaalalang tiwala lang, may tamang panahon ang bawat pagkakataon. At ngayon naman, para mas lalong gumanda ang ating umaga, ibalik na po natin sa napakagandang si Dayan Medina dyan sa studio.